Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Friday morning na naman, bawal po ang nakasimangot, dapat nakasmile, masaya at puno ng pag-asa. Magtatapos na ang panibagong linggo, kaya naman dapat tapusin natin ito sa magandang paraan. Kaya naman andito kami lagi para bigyan ng bagong kaalaman at lagyan ng ngiti ang inyong mga umaga. Kaya naman gawin ang bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ang pagtutok sa Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kasama nyo ngayong Friday morning, July 26, 2013. Ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Mga kababayan, niyanig po ng lindol ang North Cotabato kagabi. Ang unang pagyanig po ay magnitude 4.8. Yan po ay sa ganap na 6:51 p.m. At ang lokasyon po nito ay nasa 21 kilometers northeast ng Carmen, North Cotabato. Ang sumunod na lindol po ay magnitude 4.4. Yun naman po ay 7:05 p.m. Sinundan po yan ng magnitude 3.8, magnitude 2.6 naman noong 11:52 p.m. At ang pinaka-latest naman po kanina lamang po, no, yan po ay 2:23 ng madaling araw. Yan po ay magnitude 2.8. Wala naman pong naitalang damage ang naganap na paglindol at para po sa ibang detalye, puntahan lang po ang website ng PHIVOLCS sa www.phivolcs.gov.ph. Samantala, alam nyo ba na ngayon po inaalala natin ang state visit ni President Richard Nixon sa Pilipinas? Naganap ito noong July 26, 1969 kasama ang kanyang may bahay na si First Lady Pat Nixon. Nagkataon rin po na ito rin ang panahon na kung saan nagwagi po si Gloria Diaz bilang Miss Universe. Sinabi rin po ni President Nixon na the US conquered the moon but the Philippines has conquered the universe. Ngayon naman, para po hatid na po sa atin ang ilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa, makakasama po natin si Mr. Joey Figuracion na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Figuracion. Yes, good morning din sa iyo, Miss Amor, at sa ating po mga tagapanood. Mr. Figuracion, ano po bang inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Biyernes? Magiging maulan pa rin po ba dito sa Luzon? Yes, Amor, asahan pa rin natin ang pag-ulan dito sa bahagi ng Central at Northern Luzon. At ito pa rin ang ITCC ay nakaapekto dito sa bahagi ng Mindanao sa ngayon. At may kaukulang epekto diyan sa bahagi nitong Visayas at ilang bahagi ng Luzon. At inaasahan natin ngayon dahil nga sa epekto ng weather system na monsoon trap dito sa bahagi ng Central at Northern Luzon, maging maulap yung mga bahagi na yan. Ito po yung mga regions ng Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley, kasama po ang Central Luzon. Kaya asahan nila dyan ang light to moderate rain showers at thunderstorms. Samantala dito sa bahagi ng Mindanao, dahil nga po ang ITCC ay nandyan, maging maulap din yan at ang buong Visayas dahil nga po sa ITCC. So inaasahan natin dyan ang dito sa bahagi ng Visayas at dito sa bahagi ng Mindanao, asahan natin ang moderate to occasionally heavy rains, showers at thunderstorm dahil nga po dito sa ITCC. Samantala sa Visayas, light to moderate rain showers at thunderstorms lamang po ang inaasahan natin. At samantala sa ibang bahagi nitong Luzon at kasama nga po dyan ang Metro Manila, bahagyang maulap lamang po pero asahan pa rin natin itong isolated rain showers or thunderstorms. Ayan, ngayon po na alam na po ng ating mga kababayan na magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Biyernes. Paano naman po sa darating na weekend dahil po bukas ay Sabado na naman? So ano po bang inaasahan natin? Magiging rainy weekend po ba ito para sa atin? At meron na po ba kayo namamataang sama ng panahon na posible pong umiral dito sa ating par sa mga susunod na araw? Yes, Amor. Actually, meron nga tayong minamatyagang low pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility at na nakapaloob yan dito sa Intertropical Convergence Zone at base sa datos nga ng Pag-asa, kanina pong alas 4 ng umaga, nasa layong 600 km na yan nitong silangan po nitong General Santos City. At inasahan natin na mga apekto yan at may epekto yan dito sa bahagi ng Mindanao at Visayas. At inasahan din natin na may tsansang maging bagyo yan dahil nga po nasa area yan na maraming moisture at mataas po ang sea surface temperature sa bahaging yan. At inaasahan natin na mga apekto yan sa darating na mga araw dito sa bahagi po ng Eastern Luzon.
Ayan mga kababayan, meron naman tayo nga binabantayan ngayon. Naganap na po nga low pressure area. Diyan po yan sa may bahagi ng Mindanao. Kaya po manatili pong tutok dito lamang po sa Panahon TV para po sa mga update tungkol dito sa magiging lagay ng LPA na ito. At ito naman, Mr. Figuracion, nitong mga nakarang araw ay napansin natin na ito pong laman ng inyong forecast, meron ng nababanggit na monsoon trough. At ito po ay nakakaapekto dito po sa bahagi ng Luzon, partikular na sa northern at sa central Luzon. So, ano po ba ang dahilan bakit po dito lamang sa Luzon ito nakakaapekto at posible pa ba na lumawak pa yung maapektuhan nitong lugar hanggang sa Visayas at sa Mindanao area? Yes, Amor, itong monsoon trough ay actually isa extension lang o portion nitong ITCC at ginagamit natin ang terminology na yan kung ang ito pong ITCC ay above 15 degrees latitude na, sa approximately dito po yan sa bahagi ng Luzon. So generally, Luzon lang po ang binibigyan natin ng weather system na yan na apekto sa bahagi ng Luzon. At samantala, kung mayroon natatawag na rin po natin ang monsoon trough yan, kung may itong bahagi po nito ng West Philippine Sea o party po nitong ng Luzon, inaasahan po natin na may mga westerly component wind na dyan. Kaya naman, yan po ang naging factor na tinatawag na nating monsoon trough. Dahil nga po, during monsoon season, habagat, meron po kasi tayong tinatawag na Asiatic low dito at yung bali po ng hangin na pumapasok sa bahagi ng Luzon ay nagkakaroon po ng westerly or ito po nga po mula sa kanluran na hangin. So ayan po, meron pala tayong mga factors na tinitingnan muna bago sabihin na ito ay monsoon trough at kung bakit ito ay sa Luzon lamang nakakaapekto. At ito naman dahil weekend na naman, Mr. Figuracion, yan po ay simula bukas. So marami sa ating mga kababayan, I'm sure ang magbabakasyon. So ano po ba magiging lagay ng ating mga karagatan? Magiging maalon po ba ang kondisyon ng ating mga karagatan ngayong mga susunod na mga araw? Yes, Amor, generally maging maganda o magbanayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon ng karagatan sa buong kapuluan. Pero maging alerto lang ating mga kababayan dito sa bahagi nitong nitong kanluran, nitong northern Luzon. Ito po yung mga karagatan ng Ilocos hanggang dyan po sa central Luzon. Kaya naman po, kasi po minsan mayroon po tayong mga occasional rough o strong winds dyan at inaasahan na maging maalon nga po itong mga karagatan na yan. So, the rest po ng Luzon hanggang Visayas, Mindanao, maging maganda ang sitwasyon ng karagatan at maging banayad hanggang sa katamtaman lamang. Ayan, at dahil na pag-uusapan na rin po natin, Mr. Figuracion, ang tungkol dito sa ITCZ at pati na rin po sa monsoon trough. Kahapon po, naging mas dominante sa ating bansa itong monsoon trough na nakaapekto nga po dito sa northern at sa central Luzon. At dito naman po sa bahagi ng Mindanao, hindi na gaano nakaapekto itong ITCZ. So ano po ba ang nangyari dito sa ITCZ? Bakit hindi na siya naging dominante kahapon? Ano po ba ang nangyari dito sa interaksyon ng monsoon trough? Dahil ito nga po yung extension ng ITCZ, ano po ba ang nangyaring pagbabago dito? Yes, Amor, actually itong ITCC ay actually dominante sa buong season ng habagat. Dahil nga po during this season, nangyayari yan, ang oscillation nitong ITCC ay nagsisimula dito sa bahagi ng Mindanao up to Luzon. So during May, June, July, August, nasa bahagi po yan ng Philippine Area of Responsibility. Although, minsan nga po nagkakaroon ng oscillation at hindi siya permanente sa lugar. At dahil nga po, minsan ang hangin ay nagkakaroon lang ng ayon o pag-ayon ng hangin, kaya naman walang mga cloudiness. Pero actually, nandun siya sa bahaging yon o sa ilang bahagi ng ating bansa. So, nagkakaroon lang tayo ng convective clouds o mga cumulonimbus clouds kung ang prevailing wind po ay nagsasulbong talaga at hindi lang po yung hangin na naayon o nag-aayon sa isang direksyon. Kaya naman kung meron tayong mga cloudiness, ibig sabihin mayroon talagang pagsalubong ng hangin. Ayan, so ibig sabihin lang po, talagang umiiral pa rin po ang ITCZ sa ating PAR, pero kahit hindi po ito mabanggit ng Pag-asa sa kanilang mga forecast, meron pa rin po nito dahil nga po ito ay nagkakaroon ng tinatawag natin na proseso ng oscillation o pagtaas at pagbaba. Ayan, maraming salamat po, Mr. Figuracion, sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron na lang po ba kayo may iwang mga tips para sa ating mga kababayan?
Yes, Amor, maraming salamat din at sa payo po natin sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po dito sa bahagi nitong Mindanao na maranasan po nila ang moderate to occasionally heavy rains sa ngayon. Pero kaya naman po pinapayuhan nila maging alerto po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala po sa Metro Manila at itang ibang kasama na po ibang natitirang bahagi ng ating bansa, ang ating mga kababayan doon ay patuloy pa natin pinapayuhan na magdala po ng pananggalang sa ulan. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Joey Figuracion na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako naman po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw 5:38 ng umaga at lulubog naman po ito 6:27 p.m. Para naman po sa ating moonrise, yun po ay magaganap 8:29 p.m. Moonset naman po ay 8:49 a.m. at ang ating illumination ay 93% at para naman po sa ating face of the moon, sa darating po na July 30, magkakaroon naman tayo ng last quarter moon sa ganap po yan na 1:43 ng umaga. Para naman po sa ating tidal predictions, ang high tide po natin ay 1:22 a.m. Yan po ay 0.61 meters. At ang low tide naman po natin ay 4:43 a.m. Yan naman po ay 0.49 meters. Magbabalik po ang Panuhan TV pagkatapos ng ilang mga paalala.